Ayan, good evening po sa inyo lahat, no? So, nandito tayo sa NEMO natin, New Enroll Member Orientation. So, our topic is, eto yung mga takeaways about do sa nangyaring advance sa Chicago nung last week lang po, no? So, meron mga piling-piling mga guests po natin na nagpunta sa Chicago na talagang nag-share po sila after the meetings. So, gusto po namin i-share po sa inyo para po magkameron rin po kayo ng idea kung ano yung mga nagaganap sa mga advance na kung bakit napaka-importanteng puntahan rin po natin or talagang magandang puntahan dahil marami kang matututunan. And I'm really excited na malaman nyo lahat ng mga takeaways nila and yung mga kwento ng buhay nila. Hindi ito yung typical na sharing na nagaganap sa mga overviews na ganito, which is talagang isinambulat nila yung talagang buhay nila po dito. Which is doon po ako natutuwa, they are very open. Okay? So simulan na po natin, ano? Ayan. So share ko lang po yung screen ko. Ayan. So simulan natin dito kay Ate Des. So si Ate Des, ano, isa siya sa mga personal ni Kuya Michael Palad. They're from Chicago also sa dito sa area namin. So tunghayan natin yung buhay niya. Pakinggan natin mga kapatid. Okay. Ako pala si Des Garcia. Okay. Taga West Dundee, Illinois ako. So, ito ay pinakilala tong Melaleuca nung kapatid ko. Si Michael. Dahil sa'yo. Sabi niya, uy, kapatid, dito na tayo yayaman. Kung ano na naman yan. Pero open-minded parati ako. Kasi open-minded ako eh. Yung I always, inaano lahat kung sinong nag-offer sa akin, Salad Master, Rainbow, mga ganon-ganon. Lahat na yan, inano ko na yan. So well anyway, ito lang yung business na pinasukan ko. Dahil nakitaan ko siya ng... Kasi ang family namin into business na rin. Tapos nakitaan ko na ito araw-araw mong ginagamit. So it makes sense nga, araw-araw mong ginagamit. Tapos, yun, napanood ko yung overview ni Faye. Okay. Doon. Tapos pinakita din yung sweldo mo. Yung sweldo mo atang napakita doon eh. Sabi ko, ha? Dahil pa ang doktor nito. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko din. Yan ang sinabi ko. Well anyway, take away ko dito kasi nga, ang dami ko ding ina-approach. Feeling ko, ang dami kong friends. So sabi ko, kaya kong umangat kasi nga, dami kong friends talaga. Like sila nang like sa Facebook ko eh. Eh nung nag-approach ako, dislike ako. Tapos, hindi na ako, pangatlong text na, wala na, hindi na nasagot, di na ano. So yun, parang feeling ko, ako yung parang mali. Sabi, hindi pala ako ganun ka-likeable. Yung pala, narinig ko doon, dito ngayon, na ganun din pala. Na, pero hindi mo sila titigilan. Di ba, yung isa nga doon na 100, oo, 100,000. Di ba, 100,000, 9 months pa siya nag-sign up. So yun, keep approaching, huwag titigil. Tapos, yun, ako yung na-approach ko yung mga mentor. Kasi, ang una-una ko na ano talaga, inaano ko yung paano yung struggle mo. So lahat sila, nag-brainstorming kami. Ginagambala ko sila. So yun lang. Yan. Thank you, Ate Des. Thank you. Salamat. Yan. So, yan yung isa sa mga takeaway ni Ate Des, which is talaga kapatid, ano, dumarating sa point na talagang minsan, madalas tayo nare-reject, especially pagdating sa mga kaibigan, kamag-anak, but don't stop. Kasi marami naman tao dyan eh. Hindi lang naman yung mga kamag-anak, kaibigan natin yung taong naliligaw at naglalaba, which is talagang yung iba, tulad ni Ate Des, na talagang na-realize niya na it's a why not to try kasi ito yung ginagawa mo na. Kumbaga, it's a no-brainer na para hindi siya gawin dahil namimili ka na lang rin naman, why not to dito sa Melaleuca and not to do the business kasi wala namang bayad, 'di ba? So, isa 'yun sa mga talagang nagustuhan ko dahil ang gusto niya rin talagang ginagambala niya yung mga mentor niya, which is para sa atin lahat, ano, wag na wag kayong mahihiya na i-approach niyo yung mga mentor niyo if ever na meron kayong mga katanungan
or naguguluhan kayo or hindi nyo maintindihan, wag na wag kayong mahihiya na mag-approach para tanungin po yun, para maliwanagan kayo lahat. So, yun po, no? So, proceed tayo sa next. Ayan. So, piliin natin ito. Ayan. So, si Cathy, pinakilala niya kung sino siya dito. So, isa rin siya sa mga personal ni Pay. Okay? So, from Canada. So, tunghayan natin yung kwento niya. Go. Ayan. Okay, hello po everybody. Ayan. So, ako po si Cathy Rivero. Ako po yung laging hindi nagpapakita sa video pag nakikinood ng overview ni Dennis. Laging walang video, laging nahiya. So, taga taga Brampton, Ontario, Canada. So, malapit lang ako kay Faye actually. Si Faye yung aking enroller. I found Melaleuca through Faye. Nakita ko siya sa ad last year pa. So, I actually hit a flat spot the entire year. Director 2 ako within 2 months. But after nun, flat spot ako. Kasi life happened for me. Ang dami nangyari last year. We had 3 deaths. I had an emergency surgery. So, finally, nag-decide ako na siguro maybe it's not the time yet for me. But I like the product, so hindi ako nag-cancel. Like, I just kept buying them. Inaral ko yung products. So, ang dami ko natutunan about the products. And then, finally, after 1 year na yung nililigawan ko, which is my ninang Penny, niligawan ko siya for 1 year. Hindi ako huminto. Ano kasi ako, registered massage therapist po pala ako. Yun yung profession ko talaga. So, pag may mga clients ako yan, inaano ko yung Melaleuca. If I find the need, yun, binibring up ko sa kanila either the business part or the product. So, for 1 year, eto kinukulit ko tong ninang ko, right? Finally, after 1 year, napag-meet ko sila ni Dennis for an in-house overview. So, doon na nag-skyrocket kasi after I enrolled her, she was able to enroll Kuya Mike, and then Ate Des, and then Ate Des enrolled Christina. So even though I hit a flat spot for 1 year, this year bigla siyang nag-skyrocket because builder after builder after builder after builder. So I'm very thankful for that. Top 2 direction. I don't wanna brag. So yeah, actually, she was saying, Jacob called me last month saying that I was top 2 director in North America. I'm like, Ay. I don't even know how that happened. But to me, it's the team. That's not me alone, right? So if anything, yun yung gusto kong i-share sa inyo, like, dadaan sa flat spot, but don't give up. Kasi there's always a reason why, we hit, flat spots. It may be to like learn something, right? And then don't give up sa mga prospect kasi like 1 year, it took me 1 year. Na-lose ko lahat ng pay setter. Hindi ko nakuha yung mga pay setter ko. But I'm still contented now kasi even though I lost all the pay setter bonuses, I'm still able to get the pay setter from my, personals, right? There's always that opportunity. Lesson that I learned, ang tawag nito, favorite product is actually the Sabella primer. The makeup primer. Kasi people always say yung top, natin, di ba? yung
top 4 na favorites, di ba? We have the Renew, we have the soap, the laundry detergent, Peak Performance, ano pa yung isa? Fiberwise. Yun yung laging sinasabi ng mga tao, right? But there's so many products that you can explore. And I was surprised myself to find out na yung makeup line natin, it's really good. Kasi yung one out of sakit. The primer. Really? Yeah, yeah. So I actually always buy, yung ano nila, yung primer nila. Whenever I order, I make sure that I have. So ayun, explore lang po tayo sa mga products kasi napakadaming products. Kasi when you explore, you're able to like share many products to your personals. And what I learned today is something that I was actually shocked myself, no. Yung beginning nung presentation kanina, sabi, lacking social connection is as dangerous as smoking up to 15 cigarettes a day. And I was really shocked. So I wanna tap into that. Kasi ako myself, I found joy actually doing this business with like the Power of Six. We had that bonding. So I'm always wondering because introverted po talaga ako, right? But I found family. So yeah, I found family dito sa tagal. So I found family within this business, and for me, I want to tap more into that. Kasi alam mo yun, if you're able to share a joy that you felt through this business, it's more authentic. So I always just use my own personal experiences. That's what I tap into. So whoever you approach, not just of course it's about them, but it has to be you as well. You cannot pretend to be Dennis. You can't pretend to be Faye. When you approach your friend, kung ano yung pagkakakilala niya sa'yo, dapat yun yung approach mo. So, yeah, I wanna tap into that, yung importance ng social connection, because I think during this pandemic, that's what we lacked. So, yun yung goal ko for this next Yun lang po. I hope meron kayo Yun, natutunan. thank you, Kari. Ayan. So, ayan, wala pala akong video. So kapatid, ang dami ko nung napulot dun kay Cathy kasi nakarelate ako sa kanya na nangyari rin sa akin yung flat spot na yon. So everybody na talagang gumagawa ng business, talagang nai-hits rin natin yung flat spot. Even Lovely, even the other leaders na hindi tayo nag-a-advance. So talagang biruin mo si Cathy, which is Director 2 for more than a year. And then yung nililigawan niya na tita niya, which is nag-join lang after a year rin. So, pero she never gave up on her tita kasi sabihin ko sa inyo, talagang sabi nga, fortune is in the follow-up. Like me, Lovely, ilang buwan ko yan talagang niligawan pero dumating pa sa point na talagang in-ignore niya pa ako sa Facebook. Okay? Pero hindi ako tumitigil hanggat hindi niya ako sinasabi na layuan mo na ako, tigilan mo na ako, hanggang hindi ako binablock. I just keep following up Lovely before na hanggang sa maging member ko siya, and then nakabalik siya, and then look Lovely now, right? So parang si Cathy, which is si Cathy, senior director na po ngayon, yung dating director 2, pero ngayon, which is talagang sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng pagkakataon, wag mo i-compare yung success mo sa success ng iba kasi you have your own story na ikaw po yung gagawa. Okay? Wag mong ikukumpara yung sarili mo dahil yun yung pinakamali, dahil ikaw kumbaga buhay mo to ikaw ang susulat ng tadhana mo dito. Okay? Magkakaiba tayo ng ningning, parang mga bituin. Minsan talagang nawawala yung ningning, which is pero never give up dahil magniningning ka rin.
sa takdang panahon talaga, okay? Pero sabihin ko lang po sa inyo, no, nakakatuwa rin dahil isa rin sa mga takeaways ko doon sa sinabi niya is yung lacking social connection is like dangerous to your health like smoking a pack of cigarettes a day. Well, kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi ko ako talagang sobra yung social connection ko sa iba. Which is dito naman kapatid, kahit na introvert ka or anything, pwede ka namin tulungan. Wag ka mahiya, wag mo rin lilimitahan yung sarili mo na sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Wag, kasi kapatid, marami kami natulungan dito na mahiyain, introvert, hindi marunong magsalita, and hindi public speaker, pero look at them now. Like Leonila, right? Executive Director 4 na siya, 'di ba? So kapatid, sabihin ko sa iyo, no, just continue, never give up, sabi nga rin ni Gati. Okay? So I hope na marami rin kayo natutunan doon. Ako nagte-take down notes ako habang nagsasalita sila. Okay? So proceed tayo sa isa pa. Okay. So mabaling tayo dito. Ayan. Ito yung tita ni Cathy. Okay? So bata pa sila. Oo. So tunghayan natin yung kwento niya. Okay. Hello po, ako si Penny Rivero from Pingree Grove, Illinois. Nurse po ako, but nung makilala ko po ang Melaleuca, I was at my point na pagod na po ako as a nurse, frustrated po ako because I'm always hard worker, pero it's always not enough. Kailangan parang hindi ka pa rin the best nurse. So no, when I decided na Okay. So, actually nakakatawa yung kwento namin ni Den, why I agreed na mag-present si Dennis. No? Kwento ko lang po, no? So, na-convince niya po ako na mag-present si Dennis kasi gusto ko pong bentahan ng insurance si Dennis. Ang nangyari po, kami po ang nag-enroll. So, anyway, hanggang ngayon hindi pa siya kumukuha. I'm just joking. No, anyway, seriously speaking, so yun po, but thank God kasi nangyari yun kasi ang laki ng natulong ng Melaleuca sa akin. Hindi na ako nag-overtime, I have extra money, nababayaran ko ang credit card ko, and then nakabili rin ako ng bahay na ginawa kong boarding house through Melaleuca's paycheck. It's not big, it's only 1.2, but ginawa ko siyang boarding house. So, I have investment. So, what else? Paborito kong product na discontinue na. That's my number one. It's lip tint. I wish they will bring it back. Kasi meron yung purple. Kasi yun, lipstick na, blush on na, you can put it eyeshadow. And it's really nice. When you put it on your lips, it's soft. Wala na. So, yun ang paborito ko. But anyway, throughout the month, I started loving the peak performance. Hindi po ako maki-vitamins. I hate taking vitamins. Pero ngayon, regularly, nag-peak performance na ako. Nagpa-fiber wise na ako. Of course, the skincare are the best. Pinanood ko po lahat ng video about skincare and you guys should do it too kasi I learned a lot about it. Also the beauty products, i-compare nyo po yan sa mga brand name. It's 3 times cheaper but it's better quality. Yung mga beauty products natin. And then second, ang gusto ko rin, ano pa ba? Of course, the cleaning supplies. Since nga I'm a busy nurse, so gusto ko po lagi mabilis. So bili po ako ng mga cleaning product na mamahalin para po mapabilis yung paglinis ko pero hindi natatanggal yung mga stain. But oh my God, I was surprised nung ginamit ko yung Tabin Tile tsaka yung for the glass cleaner. Yes. Yung bathtub ko, it's good. It looks brand new, it's shiny, and I only cleaned it for 20 minutes. Usually mga 1 hour yung para matanggal, hindi nga natatanggal yung mga scrub, yung mga yung mga stain pag nag-bubble bath. So that's my favorite product. Ang takeaway ko is You try the bath bomb? I tried. I love it. I love those because pag sa mga gym, gusto ko yung mga smell, yes. So, takeaway ko is Melaleuca had touched many lives. Nung beginning pa lang, yung mga libreng pakotse, how
yung difference na bago nila yung buhay nila dun sa someone na from ano yon from parang wala siyang kotse, ano lang yung karatela lang ba yun yung gamit niya. Yeah. And then how 1 horsepower. yes, could you imagine how Melaleuca had helped her change her life. So parang this company gives hope to everybody, hindi lang ako. So if you stick around, if you work hard, it's possible with Melaleuca. So parang ano siya, it's an opportunity for everybody, nakatapos ka o hindi, kung anong kulay mo, Pilipino ka o hindi, ano siya, yung opportunity niya is fair. So yun ang takeaway ko kanina. And also, I mean, I already know it, but it just confirm yung kahit nagno na sila sa'yo, you need to go back over and over again until they say yes. So, katulad nung nangyari sa akin, it's proven. Huwag kang mag-give up sa kanila. So, yun lang. Ano pa? May namiss ako. Ba't mo siya ginagawa? I'm doing it because I want to leave a legacy for my children. When I love my children very much. When I talk about it, naiyak ako. But I love my children very much, but no, I love my children very much. They're my life. Sila yung purpose ko. So when I leave, I want them to be okay. Sabi nila okay na yung mga anak mo, nakatapos na. Don't worry about them. But gusto ko lang manigurado na kahit wala na ako, if they fall, meron silang may backup na okay sila. Hindi sila maghihirap. Tapos, Thank you for sharing. legacy, and then I want to retire early because I realized daming namamatay the people I know. So I realized life is short. So I want to, I've been taking care patient, family, half of my life. So I want to enjoy my life. I want to retire early. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. I want to travel early. So I want to travel everywhere. So kaya ako ginagawa to. That's all. Simple lang. Ayun. So, kapatid, isa lang masasabi ko, tila gusto ko siya maging mommy. Okay, napakamahal niya ng mga magulang niya, ng mga bata, ng mga anak niya. Well, isa sa mga takeaways ko naman sa sharing ni Penny, which is kapatid, even she's a registered nurse, which is kung tutuusin, ang laki na nasahod nila eh. Wala nga silang problema. Kumbaga, nakita ko rin yung bahay nila, ang laki rin, di ba? So, which is hindi nila kailangan, kumbaga, para sa akin eh. Pero, meron siya nakita na talagang iba sa Melaleuca. And then, yung ginawa niya yung Melaleuca, which is doon niya nakuha yung time freedom niya, kahit pa paano, unti-unti niya na nakukuha yung time freedom niya. Na-lessen na yung work niya, and then nagka-investment siya. So, yun yung mga bagay na tumatak sa kanya na talagang it's true. Totoo talaga yung Melaleuca, kapatid. And then siya na rin nagsabi, 'di ba? Wag kayong mag-give up dahil siya yung resulta na talagang fortune is in the follow-up. She's also a senior director. Pareha sila, nagsabay sila ng senior director ni Cathy. And hanggang ngayon kinikilabutan po ako, which is nakakatuwa kasi talagang nagtutulungan sila, yung grupo nila. And imagine, kapatid, marami sa atin dito, alam ko, they hate the vitamins kasi ang dami. Kumbaga yung iba, yung iba lang, which is ako, I love our peak performance pack. Pero look at her, 'di ba? Nung una ayaw niya raw ng vitamins, but when she tried, talagang hanggang ngayon, which is talagang gustong-gusto niya na dahil talagang iba yung epekto. Kapatid, there's no harm to try. Try the peak performance pack, you will see the difference po talaga. Ibang klase po yung peak performance pack. Hindi po kami nagbibiro. Hindi po yan basta-basta ginawa. There's a scientific study po yan talaga, no? So, yun po yung isa sa mga gusto ko dito. And mag-explore kayo ng maraming produkto dahil napakarami natin products sa Melaleuca na talagang mai-inlove ka, mag-e-enjoy ka, and dun magsisimula na i-share mo yung business sa ibang tao, sa mga kakilala mo lahat. 'Di ba? So, proceed tayo sa next. Ayan.
So, eto naman si Michael Palad. So, isa rin pong registered nurse, no? Isa rin po siya sa mga nakausap ko noong time na yon, kasama si Penny Rivero, yung kanina nagsalita. So, pakinggan po natin siya. Game. Hello, ako si Mike Palad, Illinois. I'm a registered nurse. Reason why I end up with this business because as I've mentioned all the time, pagod na rin ako bilang nurse. Also the risk involved with my job as I'm working in a forensic unit. You never know kung it's your time na mabugbog o masaktan ng pasyente. And also with the COVID, na kung saan tayo nilagay sa frontliner kahit wala tayong PPE. And of course, come to think about all those pains, I have to work for 15 years before retirement. Yun yung aking goal. That's why I've been looking for a possibility kung paano ko mapalitan yung trabaho ko. I started last year looking for it, and of course, as I've mentioned by my friend, I end up with an insurance too. So yun, mahirap na makakuha ng client, and I was invited by Penny to do a presentation with someone whom I don't know who's coming. Dalawa lang ang client namin, si Ate Virgie, and of course, yours truly, ang tahimik kong Dennis Jacinto nandoon. Tahimik lang siya. So actually, we were trying to convince him to join us. Ang sabi niya, Mike, busy na ako sa online business. So now I got interested because I'm still searching. Nung sinabi niyang 4 na beses daw ang Zoom meeting nila in a day for this week, sabi ko kung kaumay nga, nag-overview lang kami, paminsan-minsan lang in a blue moon. And yet, he's doing this. So, I got curious about it. So, yung sabi niya, ano ba to? Alam mo na yung mga famous quote ni Dennis na lagi man itong ginagawa, Mike, pero hindi mo alam, pwede mong pagkakitaan. So, ngayon, unti-unti kaming lumalapit sa kanya. And then, I want something more. Sabi niya, natural mo na itong gastusin. Sabi niya sa akin. Meron ka mga ginagawa, Oo, hindi mo lang alam na pwede mong pagkakitaan. Namana ko yan. So ano to? Sabi ko, ano to? May bentahan? Walang bentahan, walang kapital. So now we're trying to convince him to tell us what's really about. So talagang hindi niya i-disclose, but yet pinakita lang kami ng brochure, but he really doesn't want us to give the summary, which I understand. Kasi nung in-approach ako ni Penny before we met, sinasabihan lang ako ng Melaleuca. It didn't get to me. Ang sinabi ko na, bebentahan na ako, Shield. That's why I never mind telling me about this, hindi ko siya pinansin. But with Dennis, wala talagang siyang sinabi, basta yung ganun at naging curious ako. And then lalo na yung sinabi, $1 na registration. Sige, 3 i-register ko, 4, 5, pati si Teresa, di ba? Sabi niya, so, enroll mo na ako. But he doesn't want to do that. So, that the same night, pagka-uwi ko, nanood agad ako ng Zoom. Which is siya rin ang presenter that time. Nung time na yon, I've listened, it makes sense. Sabi ko, yayaman na ako dito, yayaman na ako. Because I can compare yung insurance business dito. Ang insurance, you have to shed your money out. But this one, just for $1, and yet parang papasok lahat ang pera. And it makes sense. Sabi ko, what's wrong with switching brands, switching stores? That night, I've been waiting for Penny to enroll us. Tagal? But it took her to wait for Cathy. No. I think it is a weekend. My account was on hold. Yeah. Because they thought my son is my husband. Mhm. And I never replied. But it took us, like, yeah. was waiting for her. Yeah, so the next day pa ako nakapag-enroll, So, I pero have to talagang naka-inline na si Desiree. Kasi si Desiree, pinag-ano ko agad, then she was already convinced. So dalawa na kami naghihintay. Until, yeah, I enrolled, then automatic I enrolled Desiree.
Yeah, and Teresa Morrison. She was also excited. But anyway, I started knowing nothing actually. So until ito natutunan ko sa group, you should be loud, you should seek help. Good thing nung time na member ako sa Melaluk at saka sa New Gen, doon ako masyadong vocal at I really ask for help. And I've been attending the overview, the live overview almost the whole week. Na kahit alam ko na, I want to familiarize at kahit balibalik na rin mo, alam ko na ang concept. But anyway, yeah, don't do the summary, ganon. So, yeah, at nakatulong din sila mga mentors ko and of course, Helen and the rest, Faye Torres. So, yun. That's how I started. So What ano else? yung takeaway mo dun sa advance? Sa advance, yung mindset. Okay, with regards to the mindset, you really have to surround yourself with positive people. Always surround yourself with positive people. Of course, set your goal. Dapat you never stop doing the effort. Kaya nga yung effort is daily. Dapat yung ginagawa. What else? Stay focused. Kung meron man nag-negative, just, as I said, shake it off and move forward. Kasi yan, babalik din yan. At saka, don't forget, palagi mong kulitin yan. Kasi di ba nga, dun sa ating convention is, sinabi lang, a lot of times, ang successful nila, after how many times? 6th and the 12th time you approach. Kaya don't stop, approaching them. Kahit nag-no pa rin sila, o di move forward, then balikan mo ulit. Hanggang sa makulitan sila, and then they will give up. Same as what you're saying about when you watch the ads of Faye, binaliwala mo for how many times dahil ikaw ay nakulitan, sige na nga. I think that's the reason why it is effective. Ang nakulitan sila. Yeah, pag nakulitan, sige, I'll take it, I'll listen to it. Actually, nakulitan din ako at pinagbigyan. Yeah. Yeah. So, yun ang takeaway ko. Never stop introducing kahit nag-know na sila. You're still planting a seed na hayaan mo lang mag-grow until maintindihan ka nila. Correct. Yeah. That's it. So ano yung dahilan mo kuya? Dahilan for? Ginagawa mo to? Because, as I've said, get rid of the pains. Average with the status, but come to think of it, 15 years more to work. Ang dami kayang nag-retire ng 65 after 2 years. Namamatay. Dedok. So, For real, yung mga nagre-retire sa that's why I keep on doing it. I have a goal to retire. And I can see myself being successful with this. The possibility is so high as compared with what I've done before. Correct. Yeah. Ang dami na rin networking, di ba, na talagang hindi ako naging successful. Kasi I did networking back in Philippines. Kaya ibang-iba yung konsepto nito. And I believe with the concept. That's the reason why. Ayun. Yan, thank you Kuya Michael. Yan, so narinig niyo po yun, no? By the way, kapatid, sa unang kwento ni Kuya Michael, talagang ito yung sinasabi namin sa inyo na never ever na babanggitin mo yung company, yung product. Ang importante, just make them curious. Yung talagang sila yung ahabol sa'yo para painggan ka. Kahit magkapit-pitan ng kahit ano kapatid, hindi ko ginawa yon. Kasi gusto ko pakinggan nila ako mabuti ng buo sa overview. Dahil doon ko sila makukuha, dahil doon nila maintindihan ng buo yung konsepto. So napaka-importante talaga na mas madala mo sila dito sa Zoom overview dahil dito namin pinapaliwanag halos lahat po ng kailangan po nilang malaman. So isa po yun sa napaka-importante. And then, eto pa po, no? Si Kuya Michael, isa sa mga narinig ko sa kanya na nagustuhan ko, na sumali siya dito na kahit na hindi niya pa alam na kung ano yung gagawin niya, pero he knows na talagang pwede or something na pwede may mangyari and nakikita niya, kailangan may vision ka. So,
sumali siya kahit wala siyang alam, and then eventually pinag-aralan niya. May quote nga nun, di ba? Yung if someone offer you an opportunity, grab it. Yung parang ganun, di ba? And then, learn to do it. Kumbaga, yun. Yun na yun. Nakalimutan ko lang yung quotes, pero yun po yun. And then, isa rin sa mga nagustuhan ko dito is surround yourself sa mga positive people. Kasi kapatid, kapag ikaw, halimbawa, puro negative ang kasama mo, malamang ikaw negative ka rin. Kasi kung halimbawa, yung sinasabi namin, diba? Sumama ka sa 5 matatalino, ikaw yung pang-6 na matalino. Sumama ka sa 5 bobo, ikaw yung pang-6 na bobo. Oh, sorry for the word, pero totoo po yun, ano? Pero kapatid, sabihin ko sa'yo, ako, sinasamahan ko talaga yung same like-minded person. Okay? Huwag kayong magpapadala doon sa mga tao na mga negative people na hindi naman nila talaga alam na ikaw yung nakakaalam, ba't mo sila papaniwalaan? Right? Bakit ka makikinig doon sa mga hindi successful na tao, which is ang dami successful na tao dito sa Melaleuca, bakit hindi yun yung kausapin mo? Be loud, okay? Sabi niya rin, 'di ba? Seek for help. Huwag kang mahihiya kasi andito naman kami lahat. Araw-araw po, 'di ba? Makikita nyo kami. And may mga group chat tayo na talagang pwede kang magtanong, huwag kang mahihiya dahil we're here to help. Okay? So, and then isa rin po sa sinabi niya, which is yung SW3 for me, ano, na some will join, some won't, so what next? Ano mo lang, wag kang mag-focus doon sa mga negative people na aayaw. Marami dyan. Okay? Yun lang po ang tandaan nyo rin. And then, have a vision. Kasi, yun nga yung nakita ni Kuya, ni Kuya Michael. Tama yun po. Marami sa atin, after na hindi nga lang po yung sinabi niya na pag, di ba, after retirement, minsan yung iba talagang, alam mo yun, hindi na na-enjoy yung buhay nila dahil nawawala na. O some people na after retirement, after a few years, nagtatrabaho ulit dahil hindi sapat yung pension, something like that. So kapatid, come to think of it, this is the business that would last a lifetime. Nakita nyo naman po sa amin, 'di ba? At nakita nyo rin po sa iba. Kaya nakikita niya rin yung sarili niya dito na talagang magiging successful siya. So yun po, no, isa po yun sa mga nagustuhan ko dito kay Kuya Michael. Okay, proceed tayo kapatid. Okay? So isa sa mga grupo pa rin ni Bea, no? So ito si Helen Dilag. So si Kuya Michael nga pala, kaka-advance niya lang ng Director 8 last July, ano? So ngayon si Helen Dilag, ayan, pakilala ko po sa inyo. Ito siya na po yung magpapakilala sa video niya. Pakinggan niyo dahil maganda rin po yung niya, yung kwento niya dito. Hi. Hi. My name is Helen Dilag. Helenita for short. Hi. Hi. My name is Helen Dilag. Originally from Bacolod City, Negros Occidental. Taga Georgia po ako. So, malapit yun sa Florida. Tapos, ano pa ba? Ilongga. Okay. Marunong din mag-Bisaya. Okay. So, by profession, trabaho po, I'm a engineer. Yeah. Tapos, ang ginagawa ko noon, marami akong ginagawa, mga side hustle o pag-uusapan. Ginagawa ko noon, marami akong sinalihan ng mga networking business. I think for more than 2 decades. So, sa Philippines, lahat sinalihan ko. Mapakape, DXN, Trivoca, Forever Living, ano ba, Herbalife. Pagkatapos sa Dubai naman, yung gold, doon ako na-scam. Pero tuloy-tuloy pa rin pagdating dito sa US, iba naman sinalihan ko, Mapa-Amway, Mapa-Yusana, Mapa-Caldero, Saladmaster, ano pa ba. Dami, Catco, Rainbow, nakuha, din, insurance. Nag-ano din ako sa insurance. Then yung pinaka-latest namin is yung Amazon. Nag-Amazon kami, seller. Pagkatapos, nag-business ako ng 7 years sa Georgia ng cake business. Doon ako nagtagal. Then, one day, bakit ako nasali sa Melaleuca? Kasi dumating yung time na nakakita ako ng ads ni Faye Torres. Okay, nung nakita ko kay Faye Torres, medyo skeptical ako dahil nga sa kaiba. Pero sabi ni Faye, are you open to take a look? Ang una kong tanong talaga sa kanya, kasi nagsabay sila ng isang, din dito na networking din, wherein, kilala nyo siguro yung tubig. So, nagsabay sila kasi may bayad kasi sa Zoom. So, isa lang tanong ko sa kay Faye, may bayad ba yan sa pag ko ng Zoom? Sabi niya wala. Sabi ko, okay.
pasok ako. Tapos, sabi niya, nag-overview. Sa overview, doon talaga ako na-hook sa overview. Ang nag-overview na hindi ko makakalimutan, si Daddy, si Big Daddy. Okay, doon talaga ako na-hook kasi hindi ako madaling, sa tagal siguro na experience ko sa networking, di ba? So, hindi ako madaling mapa-oo. No? Pero, nung time na yun, nakita ko ang isang, siguro dahil sa product na rin na, nakita ko kung paano yung inalagaan niya, tapos yung asawa ko may sakit sa balat. Yun lang talaga for 5 years. Totoo yun, may eczema yun, si Edward psoriasis. Wala na ngayon yan, to be honest. So dahil doon, sabi ko, sige, itatry ko yun, yung Renew Lotion. Pero dahil nga, nag-Amazon kami, kinumpare ko kagad yung Renew Lotion sa Amazon. Meron kasi ganun. Pero ang presyo nun is nasa 27, dalawang malaki. Sa Amazon during that time last year is $100. Ganun ang difference nila. So Laki. sabi ko, okay to Tapos yung membership, di ba, mababa sa $1 ito akin that time. Sabi ko, sige, itatry ko. So tinry ko yon, no, yung Melaleuca. Pero una kong in-order is beauty products. Pero hindi mo kakalimutan yun. Kasama na yun yung review. Concern sa asawa. Yung sa kanya yung Sige, binili. sabi kasi doon ni Faye, kailangan gumamit ka. Sabi mo rin, gamitin nyo muna, itry nyo muna. Very Sabi good. May ko, point, may point. paano ko itatry kung sa kanya? Sabi ko, sige, itry ko muna sa sarili ko. Okay. So, tinry ko actually to be honest ang beauty products. Saka, may kasama naman siya sa Renew. Pero inuna ko yung maraming beauty products. So, and actually, nagandahan talaga ako sa beauty products nila. So, yun. Then, ano pa ba? Next. Take away mo. Take away ko dun sa... Ay, favorite products ko pa. Favorite, Renew. Ay, hindi pa. Renew. Ang Hindi favorite products ko is R3 products. Kasi, Wow! syempre aside sa... yung R3 kasi gusto kong... Hello. Ay, good. Good. Gusto kong pumayat kasi fluffy ako noon. Dahil sa paggamit ko ng Renew, ng R3, especially yung fiber-wise, nag-lose ako ng 25 pounds. Wow. Oo. Yeah, kami dalawa ni Dorman, 25 pounds. So, yung sa... 25 pounds na lose mo? Totoo. From 155, naging 132 ako to 130 down. R3 yun. Ang favorite ko doon is yung GC Control everyday. GC Control tsaka Attain Crave Blocker. Of course, fiber-wise, di ba? Tapos, of course, yung peak performance. But, minix ko 1:2, no? Isang GC, dalawang Attain. Inimix ko yun. So, tapos minix ko lang sila, tapos isang scoop. Tapos kasama niya yung collagen doon. Pampa Beauty, of course. Okay. Pagkatapos, yung other than that, yung favorite ko is yung lip treatment. Kung kayo mga babae, halimbawa, for 42 years of existence ko, very dry talaga yung lips ko. As in, kahit ano, tinry ko, lip gloss, kahit lip gloss nila, okay. Pero nung na-try ko ang lip treatment, 2 days lang, nawala yung crack, as in. So, yun talaga ang favorite ko, lip treatment Saybella. Try nyo yan, walang makakatalo. Kahit ano-ano pa yung mga produkto na ginagamit, Vaseline, wala silang masasabi doon. Yun, lip treatment Saybella. Tapos, ang takeaway ko is that, master your weakness. Yan palagi. Yeah. Yan palagi talaga. Yung nakita nyo yung bata na doon, yung isa doon, no? But then, yung ano ko kasi kasi dito sa Melaleuca is, it's about human connection. It's about transaction. So, how you will feel transact if yung una mo kasing gagawin is gamitin talaga yung bibig, Bibig. Sa pagbuka mo ng bibig, kailangan ano bang lalabas sa bibig mo? Dapat tama, di ba? So, kung ang weakness mo at hindi ka marunong mag-approach, master it. Yun talaga. Kasi kahit gaano katalino, gaano ka-consistent, pero kung pag-approach mo, unang buka ng bibig mo, hindi ka marunong at hindi mo pinag-aralan, para sa akin wala yun. Kaya, master your weakness, guys. Get out from the box. Get out from your comfort zone. And then, yung last pa is that, syempre, nasabi ko yun na, the view from the top is really exquisite, but when you climb up, it's really tough. Totoo yun, mahirap. Yung umaabot kami Executive na. umabot ako dito sa ganitong posisyon, hindi siya madali. Mahirap guys.
As in, mga walang tulog, grabe talaga pinagdaanan nyo yan. Pero, stay focused. Have a vision. Ika nga, sabi no, have a vision. Lagi may monthly vision ako na vision board. Ginagamit ko yung business report ko palagi. Nakukuha mo talaga yon. Have a vision with it and then stay focused and kung nasa taas ka na guys, huwag niyong kalimutan mag-share at huwag niyong kalimutan help someone else out. Okay. Kung ano man ako ngayon, no, kasi marami akong pinagdaanan, masarap i-share yung pinagdaanan ko na sana hindi niyo susundin yung mga nangyari sa akin na mga hirap ko na, ay, ito pala, mali pala yung ginawa ko, gano'n, no? So, mas masarap siyang i-share. Para at least, you don't learn from my mistake, but you learn from my experience na it will improve more para sa inyo, sa ikagaganda ng business mo. Yun, no? Tapos, of course, lastly, huwag niyong kalimutan na lahat tayo may guide. Pasalamat lagi sa guide. Pasalamat. To be honest, Dad, I'm so grateful to have you na ikaw talaga from the start. It's a Mama Faye, Power of 6. Oh. Yan, mga mahal ko, mga tulungan, Michael. Sabod. Ikaw. Kulang. Penny. Sila. Laban marami tayo, Gail, tapos si Ganda Idoki. Basta always na, tapos share your no blessings. Share your blessings. Yeah. Oh. And basta and then pa ba, enhance lives. Wag mong pabayaan yung grupo mo. Kasi the speed of the leader is the speed of the team. Daan yan. Kung ikaw, the Speed of the das- team. yeah, is on this- the speed of the leader is the speed of the team. The speed of the team is the speed of the team is the speed of the leader. Okay. I think I thought it's the speed of the team. The leader. Okay, yun na yun. Ayos na yan. ayun na yun. So, Understood yun. kasi kung ikaw na leader ka, medyo feeling mo medyo tumatagilid ka na. Huwag mong hahayaan kasi magfa-follow yun eh. Yeah. Wag. So you have to ang momentum mo pag medyo ka na tumatagilid ka, may guide ka naman eh. O, di ba? Ask for your guide and then of course stand again, di ba? Stay focused, go with your momentum, wag mo pabayaan kasi malalaman ng grupo babagsak kayo kung hayaan mo. Okay? Kaya nga ang mahirap sa leader, kahit na alam niya nang may pinagdadaanan siya, hindi niya nakikita. Correct. Kasi ayaw niyang pakitang mahina siya. Yes. Tama 'yon. Okay. Yung golden rule namin doon, when you're down, go up. When you're up, go down. Ibig sabihin, pag may problema ka, meron kang struggles, everything, lapit ka sa mentor mo, wag ka kakausap ng member mo. So kapag ikaw naman masyado kang hyper, masyado kang positive, baba ka sa mga mo, Yes. sa group mo. Ganun lang. Yes, yun ang na-learn. Okay? Ayan. So yan ang mga kapatid. And always don't forget to pray. Yes. Yan. Thank Salamat. you. Ayan, so kapatid marami rin ako napulot sa kanya kay Helen Dilag, no? One of our greatest leader here dito sa team natin. So, by the way, yung sa sinabi niya, totoo 'yon na kumbaga tatagulugin ko lang walang linya-linya sa Melaleuca. Hindi ako naniniwala na hindi ko lang linya 'yan kasi engineer ako, something like that, iba yung ginagawa ko or registered nurse ako, hindi ko linya yan. Model ako, hindi ko linya yan. No, hindi. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Kapatid, nung sanggol ka, hindi naman kaagad marunong kang kumbaga, manggamot ng tao, right? Pinag-aralan mo para maging doktor. Lahat yan pinag-aaralan, kapatid. Kaya sabihin ko sa iyo, no, kahit wala kang alam dito sa Melaleuca, basta pag ginusto mo, may dahilan ka kung bakit mo kailangan gawin siya. Kapatid, matututunan mong gawin ng Melaleuca. And we're here. We're here to guide you. Tulad ng sinabi ni Helen, andito lang kami lagi. To support you, to guide you. Latag na yung sistema. Gagawin mo na lang. Just be coachable. Okay? And then, syempre, kapatid, have a vision, which is, totoo yun. Isa sa mga makakatulong sa'yo to have your vision is, kailangan may vision board ka. So yung nakikita mo lagi, every morning, kung gusto mo, ilagay mo yan sa harapan ng kama mo o sa likod ng kama mo na every morning, makikita mo siya. Yan yung nagre-remind sa'yo na meron kang kailangan na trabahuhin. Okay? And then eventually, what your mind can conceive, your body will achieve. And kapatid, pag lagi mo talagang iniisip yan at pag lagi mo kailangan gagawa mo rin na aksyon,
which is na-attract mo talaga, makukuha mo yan. Okay? And isa pa, no, lead by example. Yung the speed of the leader is the speed of the team. Yun pala yun. So, kapatid, kailangan lead by example. Hindi pwede dito, halimbawa, you are a leader, nasasabihin mo, oh, mag-enroll ka ng ganito, mag-enroll ka ng ganyan, mag-enroll ka ng ganito. Huwag puro yung ganun lang, enroll lang, ano? Tapos ikaw hindi ka makapag-enroll. Hindi pwede po yung ganun. Okay? So, kailangan you lead by example. Huwag kang magsasabi sa isang team mo na hindi mo pala kayang gawin. Kasi ikaw hindi babalikan yan. Ikaw ba, nagagawa mo ba yon? Yung mga ganung bagay? So, kapatid, sabihin ko lang po sa inyo, no? You need to lead by example sa lahat ng mga members mo. Kung ano yung nakikita nila sa'yo, kasi yan po yung gagayahin niya. So, kung mabilis ka, magiging mabilis rin sila. So, kung mahusay ka mag-leverage, magiging mahusay sila mag-leverage. Kung mahusay ka mag-duplicate, magiging mahusay rin sila mag-duplicate. And never ever na magdadamot ka sa knowledge mo. Kapatid, walk by our kailangan you walk by our mission. Okay? To enhance the lives of those we touch by helping people reach their goal. Kahit nasaan ka mang grupo, tulungan mo sila. Kasi kapatid, hindi mo alam ano, yung mga taong kahit na hindi mo sila ka-team member, sila rin ang makakatulong rin po sa'yo eventually. So, it's like give and take lang rin po to. So, natutuwa ako dahil marami rin ako dito natutulungan na kahit na hindi ko member, which is okay lang po. Huwag kayong mahihiya mag-reach out kasi andito lang rin naman kami. Iisa lang po ang goal natin, tsaka isa lang ang kulay natin at isa lang pinanggalingan natin, di ba? Pilipino tayong lahat, kapatid. And yun, ang masasabi ko lang po, kung ano yung kung ano ka naging paano to? Kung ano ka ngayon na dati ka na nakikinig lang, na na-inspire ka sa kwento ng iba, kapatid, pagkakataon mo naman na ikaw naman sana yung mag-share ng kwento ng buhay mo. 'Di ba? Kasi kapatid, sabihin ko sa'yo, doon makaka-relate yung ibang tao sa mga experience mo. Sabi nga nila, no, wag na wag ka rin matatakot sa mga failure or discouragement or lahat yan. Yan yung ang mga failure natin or yung mga pagkakamali natin, kasama yan sa negosyo. Kasi part ng success yan. Just trust the process. Kasi yan yung magbibigay ng kwento ng buhay mo kapag ikaw nasa top ka na. Kasi kapatid, ano, paano ka makaka-relate or paano ka makaka-inspire or paano sila kung paano sila maengganyo sa'yo kung sakaling hindi mo pinagdaanan yung mga pinagdadaanan nila. Right? Tulad po kami, no, totoo yung sinabi ni Helen na andito kami sa position namin ngayon, pero don't look us do sa position namin na executive director, national director or senior director. Kapatid, sabihin ko sa iyo, etong mga bagay na to hindi madali, pero it's really really worth it talaga po. Which is may panahon na wala kang tulog, 3 oras lang, 2 oras lang, and then talagang mahirap, rejection, nako. Yung humindi sa akin, kapatid, ako na lang nung hindi sa akin, hindi ko na mabilang. Pero yung iba dito, no, 3 pa lang, 2 pa lang, ayaw na. Kapatid, sabihin ko sa iyo, siguro hindi pa niya talaga alam kung ano yung dahilan niya kung ba't niya ginagawa to. You must know your deepest why. Yan yung pinaka-importante, kung ano yung dahilan mo kung ba't mo siya ginagawa, dahil yan yung magpapatatag sa iyo para mag-move forward ka. And if you think na hindi ka nag-move forward, kahit na meron ka ng deepest why, dig deep. Meaning, hanapin mo yung pinakamalalim na magpapatuloy sa'yo or magpapapush sa'yo dito. Okay? Yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. You need to find your deepest why. Okay? So, next na tayo, kapatid. So, eto kapatid, ano, gusto ko lang i-share po sa inyo. Ito English to, pero nagtatagalog rin siya. Isa to sa mga personal ko, which is napaka-resilience nitong batan to. Isa sa mga presenter natin dito. Pakilala ko sa inyo si Nora. Ayan. Okay. Alright, hi everyone! My name is Noralisa Montefar, taga Houston, Texas. Yung mama ko galing sa airplane. Yung mama ko galing sa Marikina, sa Manila. Yung daddy ko naman Moroccan. Lumaki ako sa New York, pero ngayon nakatira sa Texas, Houston, Texas.
So if you're ever in town, hit me up. But anyway, so the reason why I was introduced to Melaleuca umpisa 10 years ago kasi yung tita kong nurse, sabi niya tingnan ko ito because yung mommy ko, she had breast cancer. She's a breast cancer survivor and she said this could really help your mom. So when I saw that, to get rid of the toxic chemicals, and then on top of that, nakita ko rin yung financial opportunity. So of course, my mom was in a lot of debt, and since I was a kid, sabi ko sa kanya, I would always help her to pay off her bills. So I saw this as a vehicle na pwede ko gamitin para makatulong sa kanya. On top of that now, nag-restart ako like 1 year ago, and my why became different because I have kids now. I have a 4, 3, and a 2-year-old, and basically growing up, I realized this year that I missed my mom. She worked the graveyard shift from 5 to 12. So when I would come home from school at 3 p.m., I'd have 1 hour with her and then she'd go to work. So that was for 25 years. And maybe I would have some time with her on the weekends. So, sabi ko sa sarili ko, I want to be there for my kids and not to be there at work all the time. Kasi yung nag-retire yung mami ko, 2 years later, nag-diagnose siya with dementia. So it's like I still kind of lost my mom. Gets me a little emotional. But anyway, so that's my why, to be there for my kids and also to let my mom enjoy the rest of her retirement. Kuya Dennis! They say, I know they keep telling you to find the why that makes you cry, so finally I finally figured out what it was, right? But anyway, so yes, my mom and my kids are very important to me. And what I took away from Advance is that, so again, I've been there for the past 10 years, but always been held back by my own self because I never like truly believed in myself, or I did, but then I let other people kind of like influence me, that didn't believe in me. But Kuya Dennis always believed in me, and he came back and he said, hey, you have this spark, this light in you, just do it. So I re-enrolled, I tried again, and here I am. And from Advance, just why not you? Why not now? You know what I'm saying? Like, just do it. Like, you have nothing to lose. All they can say is no, right? So, and really to this, to be there for people, because we're all looking for a community, right? So that's my takeaway. And then my favorite products are the Peak Performance. We're near the airport, okay? So the Peak Performance is my favorite because I feel like it let me have my mom for more years. Her blood sugar, dating A1C niya, 11, naging 5.2, tapos yung cholesterol niya na-normalize, yung blood pressure din. For me naman, I do a lot of triathlons, marathon running. It helps with the inflammation. I have 3 kids back to back, so it gives me energy. What else? And then also with the new Sustain line, I love the Pre-Active. Just with my runs, when I started back in October, yung 1 mile time trial ko, 9 minutes, 30 seconds. Tapos lately, the last weekend, it was August? It was about 6 minutes and 40 seconds per mile. So, making a big difference and it feels great. Yung first triathlon ko, naging 3rd place ako, 15 months postpartum. So, yeah. Thank you. So, it's really good. Those are my favorites. And basically, I guess, my message to everyone is just do it. Like, you have it in you, so why not us, right? May is around the corner for convention. Let's walk those steps and just do it. So, that's it. Thank you. Salamat po. Thank you. Yan. So, kapatid, si Nora, she was a customer way back before, 10 years, kapatid. Imagine, 10 years. So, hindi to basta business lang. It's about a healthy lifestyle na talagang na-inlove siya about the product. Okay? Kasi kapatid, kung ito business lang rin to at wala tong produkto, hindi ka magtatagal dito, kapatid. Pero Melaleuca is a product-driven company, which is talagang yung po yung pinaka heart and soul po natin, which is yung pinaka product po natin. And the good thing is our product is talagang necessities. Kapatid, lagi nating ginagamit. And yun yung talagang i-share natin sa tao.
And eto yung sinasabi ko lagi na eto yung matagal mo nang ginagawa na hindi mo lang alam na pwede mo palang pagkakitaan is yung natural mong gastusin. Kapatid, wala akong nakitang ganung klaseng kumpanya na talagang ganito yung klaseng mga produkto na hindi basta-basta. And kaya lagi ko, highly suggest ko na explore all the products. Kasi talagang marami kayong pwedeng produkto na pwedeng magamit dito. Use the product. And wag kayong mahiya kasi alam ko naman na hindi lahat po ng produkto is bagay sa'yo. Pwedeng bagay sa'yo, pwedeng hindi bagay sa akin, pwedeng hindi bagay sa akin, pwedeng bagay sa'yo. Pero meron tayong 90 days money back guarantee. Pwede mong ibalik. Yun po yung maganda po dito sa atin, hindi ka mag-aaksaya ng pera mo talaga. And kapatid, watch this girl. Kasi talagang iba yung nakita ko sa kanya nung una pa lang kami nagkita. Marami lang talaga nag-hold back sa kanya. Especially ang kalaban niya talaga, sarili niya. Inamin niya naman yon. Pero kapatid, now, for the last 2 months, kapatid, nasa COI siya. So, nagsisimula na siya ngayon, kapatid. So, watch this girl. Okay? So, thank you, Nora. Yan. So, next. So, ngayon, kapatid, papailala ko naman po sa inyo. Isa naman po to sa mga, kumbaga, personal ko rin po dito, no? So, pakilala ko po rin sa inyo, no? Ito, medyo mahaba-haba lang ito ng konti. Si Hanamichi. Okay? So, pakinggan niyo yung kwento niya kasi hindi ito yung typical na ikinikwento niya sa Zoom overview. Which is, ito yung buhay niya talaga. Malalaman niyo kung ano yung dahilan niya at bakit niya ginagawa to. So, hello, yeah. So, ako si Hanamichi. Hanamichi ang pangalan ko sa Melaleuca. So, ayun, paano? Nakita ko si Dennis sa ads. Sa totoo lang, una po talagang tingin kay Dennis, totoo, scammer. Alright? Pero, yung duda ko na scammer siya, pinatunayan ko dahil nag-attend ako doon sa niya. Kasi, marami na ako nasalian sa Pilipinas eh. Mga katulad niya magsalita, katulad niya ng itsura. As in, kasama ko talaga, as in, kasama ko, ganyan. Pero mga scammer pala, na-scam ako. So, nag-attend ako ng Zoom, pinatunayan ko kung scammer na siya. Tapos siya yung nag-overview. Lalo kong naisip, ay, scammer to, ganyan din magsalita yung mga gano'n yung isip ko. Pero, hindi ko na siya inintindi. Nakikita niyo ba? Ang totoo, hindi ko na siya inintindi kasi nung time na yun, gusto ko malaman yung sinabi niya na walang kapital. Pwedeng kumita, magkaroon ng business ng walang kapital. Ang dami ko nang pinasukan ng mga business, ng mga networking. Gustong-gusto ko kasi ng business, sa totoo lang. Katulad ni Helen, nag-Amazon din ako. Nag-baking din, nag-cooking din ako. Lahat ng pwedeng ibenta, nakikita ko, ginawa ko. Nagbenta ko mga bag, mga sapatos, mga pabango, online, lahat-lahat. Pinasok ko yan lahat. Hanggang sa yun, maganda yung konsepto niya kasi hindi ko na kailangan magbenta. Hindi ko na kailangan bumili ng mga produkto para ibenta ko. Kasi pagod na ako. Yung apartment namin, punong-puno ng Amazon stock. Hindi ko na ba nabenta lahat. Tapos bumabalik pa yung mga hindi mo mabenta na nandun sa stock. So, punong-puno. So, sabi ko, okay, maganda to. So, trinay ko siya. Pero, nahirapan ako nung unang buwan. Natakot ako. Dahil sa Pilipinas kasi, networker ako. Na sunog na sunog talaga ako. Milyon din yung naubos na walang bumalik talaga. Ang nahawakan ko lang na check siguro 17,000. Wow. Oo, 17,000. Pero milyon ang naubos ko. As in, mahabang kwento yung kwento ko sa networking. Hindi ko maikwento lahat dito ngayon Basta yun na, shortcut na. So, dahil natakot ako na mawalan ulit ng kaibigan. Kasi nagbago yung buhay ko dito eh. Kumbaga, yung buhay ko sa Pilipinas, nag-360 dito. As in 360. Isipin nyo na yung kung anong, alam nyo yun, isipin nyo na kung anong ibig sabihin ng 360. Basta 360 siya. So, lahat ng ginawa ko dito first time ko naging empleyado. Pero tuwang-tuwa ako kasi sumisweldo ako.
first time ko yon. First time ko naging empleyado. Mahirap pala. So kaya, ang galing ng Mela Luca kasi pinaranas niya sa akin yung experience ng nagna-network. Yung totoong networking, ito talaga yun. Hindi mo makikita ito sa iba. Oo, tatawagin natin silang networking. Tinatawag nila yung sarili nilang networking. Pero iba talaga ito. Atong networking. So yun, ngayon si Dennis, hindi na siya scammer sa akin. Oo, Level up na. hindi na siya scammer sa akin. Ano na siya? BFF. BFF. BFF ko na siya. Ay, hindi. Magbalain na pala kami. Oh, yes! Magbalain na pala kami. So, nakaset na. Alam mo yan ni Ma'am Raquel. Alam mo ba yan? Balain na pala kayo. Magbalain na kami. So, ayun. Paborito ko yung Tab and Tie. Kung napapansin nyo yung boses ko, nagkaganito dahil din sa mga panlinis na trigger yun. Madaldal ako, pero kulang pa tong daldal ko kasi itong boses ko, iniingatan ko. Mahal tong boses ko eh. Kaya isa ito sa frustration ko dito sa business na to. Kasi kung tutuusin sana, makakausap ako ng 10 tao sa isang araw ng dire-diretso. Hindi ko kaya. Dahil sa boses ko. So, ito yung frustration ko ngayon. Pero at least, ginagawa ko ang lahat ginagawa ko para maayos yung boses ko, para mas magamit ko siya dito sa business na ito. Kasi ito na yung pinakapuhunan ko dito sa business na to, yung boses talaga. Kahit na meron kang utak, kahit na masipag ka, kasi dito, sabi nga ni Helen kanina, bibig, gamitin ang bibig. So, gagamitin talaga natin yung bibig natin. Hindi lang yung utak natin, kasi hindi naman natin siya may execute. Hindi rin na, kung sa isip mo lang, ano yun, isusulat mo lang, paano mo i-share sa tao kung hindi ka magsasalita? Diba? Diba, Shala? Yes. Si Shala, magaling din si Shala, napakasipag niya. Pero noon, siya, mahiyain. Pero ngayon, dahil lagi kami nag-uusap araw-araw, parang, maging confident. Ang galing niya. Very coachable yan. Ayun. Tapos, ano pa tanong mo? Anong takeaway mo for today? O bakit mo siya ginagawa? Ayoko umiyak. Sige, malalim, sobrang lalim ng why ko ha. Sabi nyo, may kanya-kanya tayo. Why? So, ayun. Nawawala ni boss. Meron tayong kanya-kanyang why. Pero, kung nasubukan nyo ng strategy session ni Dennis, yung pagmamindset niya na isipin mo na hindi mo na makikita yung anak mo kung hindi mo gagawin to. Sa akin, hindi ko na kailangan na isipin yun. Kasi, yun talaga yung sitwasyon. So, hindi ko talaga makikita yung mga anak ko kung hindi ko gagawin to. So, nag-set ako ng years na gagawin ko to para makita ko yung mga anak ko. Ang anak ko, 4. Pang-5 yung maliit. 5 years ko na silang hindi nakikita. Ang hirap. Kasi hindi lang sa hindi nakikita. Ilang taon ko silang hindi nakausap kahit na may cellphone. Ang hirap. Sabi ko, ayoko umiyak kayo kasi. Yeah, we love you. So, ayun, siguro pag ginawa ko ito at na-reach ko yung goal ko dito sa Mela Luca, siguro para sa inyo na parang paano, bakit, pwede mo namang makita, pwede kang umuwi para makita mo. Pero may dahilan yun sa likod nun. Basta ang pinaka-why ko, gusto kong makita yung mga anak ko. Gusto ko silang makasama. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na sila. Ayun lang. Ano ba? Sabihin nyo na lahat para minsan na naiiyakan. Okay. Anong takeaway mo? Takeaway ko. Sige, yung takeaway ko, yung kay Erin Clark din. Maganda yung video. Kasi gusto ko mag-grow yung business. So gagamitin ko yung napag-aralan ko kanina, yung nakuha ko sa video
na kailangan talaga tao-tao tayo eh. Kailangan mo makita yung talent at galing ng isang tao. So ikaw, yung magpapamulat dun sa isang tao kung saan siya magaling. Kasi minsan, hindi talaga natin kilala yung sarili natin. Hindi natin alam kung saan tayo magaling, kung ano yung kaya nating gawin. Ang nakakakita kasi niyan, ibang tao. Ibang tao ang makakakita niyan. So, kailangan natin ng isang tao na magpupush sa atin para mailabas natin yung kakayahan natin, yung kaya nating gawin. So, ganun ang gagawin ko ngayon. Kailangan, Annalyn, pipigain kita. Aalamin ko kung ano yung kaya mong gawin. Aalamin ko kung ano ka. Pipigain natin yan. Ilalabas natin yan kung ano yung kaya mong gawin. Na hindi mo pa alam sa sarili mo. Pero nakikita ko, personal ko siya. Nakikita ko kay Annalyn, very determined siya. Kasi, saan ka nakakita? Ang dami, mga nag-cancel. Sabi nila, ayoko na, puro ako, no. Pero siya, sabi niya, ate, puro no yung natanggap mo. Baka may mali akong ginagawa. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, very determined siya na gawin yon. Hindi siya sumusuko. Ang iniisip niya, baka may mali siyang ginagawa. So, pag-usapan natin yon para maitama kung ano man yung naisip niyang mali namin niyang ginagawa. So, yun. Yun lang. Ano pa? Thank you. Thank you. Ayan. Ayun. So, which is kapatid, yung sinasabi ni Hanamichi about the mindsetting na sinasabi ko lagi, no? Kapag ito yung part 2 ng strategy session ko sa kanila, nilalabas ko kung ano yung kaya nilang gawin. Which is, it's all about mindset. Meron tayong kwento or meron tayong iba't ibang dahilan kung ba't natin to ginagawa. Napakalalim, pero sometimes it can break just only for mindsetting. Okay? Kasi kapatid, isipin mo na lang, hindi ako nagsasawang ikwento to na kahit na alam na ng halos karamihan dito, na what if, iisipin mo na ilalagay mo yung sarili mo doon sa sapatos na yon, sa sasabihin ko sa'yo. Isipin mo yung taong pinakamamahal mo. Yung taong hindi pwedeng mawala sa'yo. Yung taong talagang no matter what gagawin mo para sa kanya. Which is minsan, anak mo. Asawa mo, nanay mo, tatay mo. Okay? Paano kung halimbawa sabihin ko sa'yo, kapatid? Kasi mostly sasabihin nila, ay hindi ko kayang magganto, parang hindi ko kayang kunin yung mga ganyang goal na yan kasi parang ang hirap. Pero kapatid, kasi wala ka pang dahilan na naiisip. Paano kung sinabihin ko sa'yo na if ever na hindi ka makapag-enroll, lahat po, no, i-challenge ko po kayo ngayon, if ever lang po, no. So meron pa tayong kumbaga 8 days to go. Okay? I will challenge you all sa lahat ng mga bago dito, kapatid. Nagagawa nga ng isang araw yung siyam na enrollment eh. Kayang-kaya pag ginusto. Ngayon sasabihin ko sa iyo to. What if, sabihin ko sa iyo, kapag hindi ka naka-enroll for this until the end of this month, ng 10 katao, hindi mo na makikita yung anak mo. Ano yung gagawin mo? Believe me, sabihin ko sa iyo, kahit na mahiyain ka, hindi ka marunong magsalita, introvert ka, or hindi ka public speaker, kapatid, gagawin mo lahat ng bagay na yon para doon sa taong pinakamamahal mo dahil ayaw mo siyang mawala. Kapatid, kayang-kaya mong kunin to sa loob ng 8 araw, yung 10 personal na yan, kapag inilagay mo yung sarili mo dun sa sapatos na sinasabi ko sa'yo. Kapatid, every time na yun ang iniisip ko, I get my goal. Hindi pwedeng hindi. Kasi bakit? Ang iniisip ko kasi yung bunso ko. Kapatid, hindi ko makikita yung bunso ko. Kapatid, hindi pwede. Talagang gagawin ko lahat, makuha ko lang talaga yung goal ko. Doon pumapasok yung I will do whatever it takes. Doon pumapasok yung why. Doon pumapasok yung commitment. Doon pumapasok lahat. Kapatid, sabihin ko sa'yo, kahit wala kang masyadong why, if you have a mindset na binigay ko sa'yo, you can get your goal. Believe me. And of course, totoo rin yung sinabi niya. You just need to believe dun sa lahat ng personal mo. Kasi minsan, ibang tao talaga yung nakakakita ng potential mo.
na hindi mo nakikita sa sarili mo, na hindi mo napapansin. Like, nakikita ko sa iba, sa lahat ng personal ko, the time na nagsimula sila, meron silang mga traits or something na talagang hindi nila nakikita sa sarili nila, meron silang potential. Malaki potential nila. Pero they just need to unleash their beast inside themselves. Okay? Kasi kapatid, minsan, hindi lumalabas yon dahil walang nagpapalabas or wala kang dahilan. Pero kapag binigyan mo ng dahilan yung buhay mo na kung ba't mo kailangan gawin to, lalabas at lalabas yan. Okay? Kapatid, yun lang. Isa yun sa mga nagustuhan ko kay Hanamichi. And then, eto naman po, next naman po natin, ano? So, kung mapapansin mo, hindi ko lahat play yung mga video kasi i-invite ko po kayo, no? I-open ko po yung room namin for accountability call on Saturday. Yun naman po ang i-play kong video, okay? So next, ito naman po next natin, si Sheila Carpio, one of our Director 8 po natin na bago lang po nag-advance. Action! Good evening, everyone! Ganun eh. Overview! Ako po si Sheila Carpio and I'm from Montreal, Quebec. And na-introduce sa akin yung Melaleuca because of Dennis Jacinto. Nakita ko po yung ads niya. So meron dun sa ads niya lahat ng mga networking at saka na companies na alam ko na nakikita ko na binebenta sa Facebook at saka yung mga nag-aalok sa akin is nandun. Sabi ko, ano kaya to? So nag-inquire ako sa kanya. Tapos may nakita nga akong cheque, malaki yung cheque niya pinakita, pati yung income niya for 2021. So sabi ko, sige, attend ako ng overview. Nag-set ako ng appointment sa kanya. So ito na. Wala naman akong balak pumunta sa overview. Pero nagpa-appointment ako. So nag-umpisa na yung overview pero naka-Facebook ako. Siya yung presenter that night. Nakita niya, naka-active ako sa Facebook. Sabi niya, sis, pasok na sa overview. So sabi ko naman sa sarili ko, alam niyang naka-online ako. Alam mag-deadma ako noon, di ba? So pumasok ako. May nakita ako doon. Doon ako nag-enroll. Sabi ko, ano to? May produkto. So, you guard, kinain niya. Yung sabi ko, yung galing yung disinfectant, nakakain. Sabi ko gano'n. Sabi ko, okay, sige. Nag-enroll ako, bumili ako ng produkto. Dumating yung product ko, 2 araw. Nandyan sa counter ko, hindi ko siya pinubuksan. So, parang kita ko siya, medyo na-stress na ako kasi laki ng box. Hindi ko pa nabubuksan. Diyan na. Binuksan ko siya, sige. Nag-try ako ng product. Sabi ko, sige, bago ako kung gagawin ko itong business na to, i-try ko muna. Kasi syempre, tayo mga Pilipino, ayaw nating mapahiya sa mga kakilala natin, kamag-anak. So, tinry ko yung produkto. Nilinis ko yung faucet ko. Meron siya yung calcium deposit. So, ginamita ko siya ng Tough and Tender at saka Tab and Tal. Nawala yung calcium deposit. So, na-excited ako. Tapos sabi ko, sige nga, try ko dito sa sapatos ng anak ko, yung sneakers niya, ginagamit ko yun sa overview, na ang itim-itim nangungutim. Kasi ginagamit niya yun everywhere. Kahit winter, paddle, ganon, umuulan, gamit niya yun. Nilaban ko siya using our products ng Melaleuca. Pumuti talaga yung sapatos ng anak ko, pati yung anak ko is like, na ano siya, na pa-wow, sabi niya, ang galing ng product, mami, pumuti yung sapatos ko. So, yun. So, after that, nag-business ako, okay? Ito naman, pag si Dennis Jacinto, dali lang daw ng business, di ba? Lagi yung sabi niya, sige, madali. Lahat ng ni-invite ko, rejection. Oh, wow. Walang nag-e-enroll. Ang dami na. Sabi ko, Dennis, hindi yata to para sa akin. Sabi ko, Dennis, hindi ko to kaya, hindi to para sa akin. Pero nagtiwala siya sa akin. Sabi niya, I believe in you na kaya mo to. Na kaya mo tong gawin. So sabi ko, okay, may nagtitiwala sa akin kahit hindi ako reject. On my first month, naging director ako, may doon. Tawag dito, merong promotion. So, nakatanggap ako ng 1,200. Wow. Eh di ba sabi nga nila yung more, pag mo munang pindutin yan. Pakailamera ako, pinindot ko siya, di na-charge ako, kaya naging 1,187 yung first check ko. Tapos, naka-develop din ako ng director, tapos nag-advance din ako. So, overtime talaga, kumikita ako. Okay? Meron 3,500, may 3,000, ganyan. May 1,500, 1,000, gano'n. So, yun, tuloy-tuloy. Nagbakasyon siya. Ewan ko kasi siya nagpunta. Saan may pinuntahan ka eh? Something like, ako momentum ako noon New York. Basta meron siyang pinuntahan na momentum ako noon. Momentum ako noon, quest or something. Basta, ako kasi,
sinusunod ko lang yung mga sinasabi niya, mag-enroll ka ng 10. Coachable ako eh, kung ano yung sabihin mo. Pero yung that time na yon nawala siya. So parang ako din nawala. Oh. Nawala din ako, nawala yung momentum ko. Diba? So, yun. Pero okay naman. So nung sabi ko, sige gagawin ko. Tapos medyo pumagal ng konti. Pero ano din, lumaki din yung organization. Tapos ano din, meron ako residual income. So continue lang, ganyan. Pero sabi nga, talagang normal yung nagkaka-flat spot, diba? So tuloy-tuloy lang. And then, sabi ko, gusto ko talagang maging senior director. Gusto ko yung why ko dito, kung bakit ko ito ginagawa is because ayoko na magtrabaho sa work ko. Dahil it's very stressful. Nasa finance kasi ako associate. So like, ang daming, alam mo yung stress level ko na Sunday pa lang, ayoko nang mag-Monday dahil natatakot akong pumasok. Ganong stress level ako. Yes. Natatakot akong pumasok kasi alam ko, ang dami na namang problema, meron na namang customer, mga clients na galit, or tapos yung mga katrabaho mo pa, hindi sila easy to work with, tapos meron pang management. So like, I'm tired. I've been doing this for more than 20 years, so I'm tired. I just wanna, I don't wanna do it anymore. So, yun. Tapos ngayon nga, nag-advance ako like Director 8. Tapos, yung meron akong isang, yung personal ko, si Kenny, talagang sumabog yung team niya. Meron siyang 11 advancement sa team niya. So, talagang sumabog siya sa New York, sa Pilipinas. So, talagang, nakatulong siya sa PEG ko. So, nag-advance ako ng Director 8. Tapos, kumita ako ng $8,000. Sabi ko, wow, $8,000, diba? Ayun na! Kumita na ako $8,000. Okay? Nag-quit na ako ng trabaho. I quit. Kasi, sabi niya kasi burn the boat eh. It's my choice. Hindi ko siya kung ano man mangyari, kung ano man yung gagawin ko. Nakikita ko naman, kaya ko to. Kumbaga, I believe in myself. Kaya ko to. Tsaka, like, kumbaga, coachable naman ako eh. Kasi pag meron akong medyo na-stuck ako, I mean, lagi kaming kumikonnect kay Dennis, tapos nga si Hannah. So, like, kami yung mga accountability, lagi kami nag-uusap, ganyan. Tapos, favorite product ko is Peak Performance kasi lagi ko yung second month, ng first order ko kasi is yung yung panglinis, yung EcoSense, okay? Tapos second month, lagi yung sa mga overview at saka sa mga training pinag-uusapan nila yung Peak Performance. Sabi ko, ako nga, since like stress ako, lagi parang pagod ako pag gising ko sa umaga. Sabi ko, try ko tong Peak Performance. And after 3 days, naramdaman ko sa katawan ko na yung more energy ba. So yun, I like Peak Performance. Talaga nakakatulong sa akin yun. And then yung takeaway ko for today is yung sabi ni Erin Clark na lahat ng nagiging dito, like yung she said it towards the end na lahat ng nagtutuloy-tuloy dito sa sa Melaleuca at nagiging successful, may dalawang things na na sinasabi. They wanna thank their enroller, which I'm very thankful kay Dennis kasi hindi ko kilala tong Melaleuca, di ba? Magpapasalamat ako sa kanya na kinulit niya ako that night dahil hindi ko siya kilala, di ba? Na hindi ko alam yung produkto na what if pala na hindi pala talaga, dinedma ko talaga siya. Nasaan ako? Nagtatrabaho pa rin ako. Yun, stress pa rin ako, di ba? So nagpapasalamat ako sa kanya. And also another thing na sinabi ni Erin is like yung pagtitiwala ng mentor, which really helped because he believed in me since the beginning. So kung hindi niya siguro sinabi sa'yo na I believe in you, baka kasi pag minsan nga, di ba, like kumbaga kagaya sabi nila ni Hannah, like, hindi natin nakikita sa sarili natin na kaya natin. Merong isang tao na kailangan mo talagang mentor, coach na talagang magpupush sa'yo. And then yun naman din sinasabi ko sa kanya, i-push mo ako. Kasi nga, kumbaga, I know I can do it, but sometimes talaga, nawawala tayo sa, yun na nga, pinupukpok pa nga niya nga ako eh. So, yun, ganon. So, and also, like, there's one time na I thought na mag-advance ako. Hindi nangyari. So, nasaktan talaga ako. Masakit yun. So, yun ang masakit doon. So, natuto ako doon. Masakit talaga yun. Natuto ako pero doon na doon ka titibay eh. Yung pag may mga, like, yung mga setback na nangyayari sa'yo, doon ka titibay. So, dito, like yung iba kasi siguro nakikita nila na mga hindi pa sila nagdi-director, kung nakikinig kayo or kung director 1 or may flat spot kayo, nakikita nyo na lang na yung mga nag-a-advance, diba, like malapit na mag-senior director, mataas na yung rank nila, over director 3 na sila.
may pinagdaanan yan kung bakit nandun. Okay? So talagang mahirap to, hindi to madali. Okay? Bibigyan mo to ng oras. Meron times ka na talagang hindi ka matutulog dahil sasabayan mo yung mentor mo. Sabi ng mentor mo, huwag tayong matulog, eh ba? Hihintayin natin yung numbers na yan na magpalit hanggang alas 7 ng umaga. Yes, ganun yun. So talagang coachable lang talaga. Pag sinabi ng mentor ng talon lang talaga. Kung sinabi ng mentor nyo, huwag kayong matulog, huwag kayong matutulog. So, yun lang. Thank you. Bye. Ayan. So, si Sheila is one of my talagang very coachable person. Simula't simula talaga. And napansin mo yung sinabi ni Sheila na nawala ako nung time na yun. Kasi there are times na minsan gusto kong testingin sila. Na kasi kapatid, para po sa lahat to, no, na hindi lahat ng pagkakataon is nandito yung mentor mo. You need to step up. And ngayon nakikita ko, I'm very proud and I'm very happy na talagang halos lahat sila, they know how to strategy session na sa mga member nila and they know how to handle their team na. So eventually talaga na minsan darating yung testing na yon sa'yo ng mentor mo, which is kapatid kasi at the end of the day, this is your business. Your mentor will guide you, will support you, but ikaw pa rin ang gagawa nito. So, wag kang magde-depend lagi sa mentor mo. Pero kapatid, no, you just need to step up. And eto, remember, pakinggan nyo ang mabuti. Walang naging successful na tao na hindi nag-fail. Tandaan niyo po yan. Doon po natututo lahat sa failure na yan. Failure is a lesson for you to become successful. Tandaan niyo po yan. At isa yon sa mga nagustuhan ko sa mga sinabi ni Sheila. And hindi ko lahat play yung video. So, i-play ko po yung video ko naman. Which is, eto naman po yung time na nagsalita ako. Hindi ko mo i-play halos lahat kasi isa-save ko to for our accountability. So, kwinenta ko na yung oras, no? So, I highly, i-invite ko po kayo Saturday. That is 10:30 p.m. Central Time. Yung mga kaya lang po, yung mga kayang mag-commit lang po, yun po yung makaka-attend. Hindi po namin kayo pipilitin but I highly suggest you can attend there sa accountability partner namin po, no? I mean, accountability natin. So, wait lang po, no? O, asan na dito? Gusto kong i-play ito na mapanood nyo rin po kasi isa po ako sa mga napag-share dito sa Chicago sa advance natin ng time na yon. Oops, asa na? Sheila, okay lang ba paki-send yung link dito sa pinaka ano natin para mas madali kasi naghang eh. Okay? So, and then sa Saturday na po ako mag-share ng accountability ko pero i-share ko dito yung pinaka sharing ko dun sa pinaka-advance. So, ayun. Sheila, andyan ka ba? Ulan yung pagsasalita mo? Paki-send Okay, dito sa sandali group kunin chat. ko muna ha. Kukunin Okay, ko sa okay. ano ko. Wait. Yan. Thank you, no? So, I hope na marami kayo natutunan do. Huwag muna kayong lalabas kasi gusto kong mapainggan nyo rin po to. Kung ano naman po yung dating naging experience ko na natuwa ako kasi after I share, marami lumapit sa akin dito na ibang member, which is talagang mga puti, mga itim, mga lahat, no? Na nakarelate sila doon sa kwento ko and talagang na-inspire rin sila na kahit na caregiver lang ako, which is nagawa ko. And then, hindi naman ako ganun kahusay mag-English, pero kapatid, ano, napatunayan ko sa kanila na kaya ko rin gawin yung business. You just need to believe yourself lang rin. Hindi pwedeng hindi. Kasi kapatid, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa'yo? Right? So, eto lang rin kapatid, ano? Lahat ng pinagdadaanan mo is napagdaanan na rin namin. Magkakaiba tayo ng kwento ng buhay. Okay? Which is iba-iba yung ningning natin. Ang akin, tulad ng sinabi ko kanina, do not compare my success to your success kasi magkaiba tayo ng dahilan sa buhay at magkaiba tayo kung paano natin trabahuin. Kung gusto mong mangyari sa iyo, yun nangyari sa akin. Well, kapatid, ano, hindi ganoon kadali, pero it's really worth it. You can do it, naniniwala ako sa iyo. Kasi kung nakaya ko, why not you? 'Di ba? So, sa lahat ng tao na nandito, nagpapasalamat ako dahil talagang
binigyan nyo kami ng oras para po pakinggan yung mga sharing ng bawat isa. And I hope na nakatulong rin po sa inyo yun. So, nag-aantay ako, wala pa rin si Sheila. Okay. So, wait lang po. Play ko po siya, no? And then this is the last part po. Saglit lang po ito, which is 7 minutes lang siya. Ayan. Okay na ba, Sheila? Okay. I think baka lumabas na dito. Ayun. Ay, eto na. Eto na. Nakuha Okay na, mo? Sheila. Meron ba? Nakuha ko Okay, na, good. nakuha ko na. So, share ko lang po, no? Ayan. Ayan. And I'm from Chicago, here at Norwich. And I've been from Melaleuca since 2014. And before Melaleuca, I was a caregiver here. Since 2009 to 2020, I was a live-in caregiver, come and go caregiver. And way back before, it's hard because even though you have a job and side hustle, I still need an additional income because of my family from the Philippines, because I'm supporting them. And then one time, browsing through Facebook, I saw some ads, and then I saw Tita Marita and Tita Chito, which is Luis Navarro and Marita Navarro. Sorry, that's my tito and tita. Yeah. And then I was very skeptical before because I've been through a lot of networking business in the Philippines and they're already closed. That's why I'm hesitant to talk to them. But still, I don't know why I talk to them. And then I message them, what is this? So, and then they explained it to me. And then I thought to myself, why not? I'm just changing store, so I'm gonna try. And then I just found out Melaleuca is not only about a business, it's about a healthy lifestyle. Because I have type 2 diabetes before, and then I have a lot of maintenance. I was only 33 years old on that time. So, after that, after taking peak performance pack and fiber-wise for 6 months, the doctor lessens my dosage. And then after a year or so, and then the doctor took off all my medicine. And I'm really glad. Yeah. That's why I told to myself that if the product works, the business will work. So I did the business, but 2014, 2015, it's real good, but I hit the flat spot. Everybody was, right? Yeah, it's hard to enroll someone. But yeah, and then I was a customer since 2016 to 2020. And then Tito Chito called me again if I want to come back to Melaleuca. I said, yeah, sure. Because on that time, I'm really on the rock bottom. Because 2020, you know, it's pandemic, right? I've been laid off to my job also, and then I cannot take a caregiver job because they want like live-in caregiver. And I really need this one. And then, good thing is, Melaleuca is still there. And I go back to my team and then talk to them again, and then I told them that we need to make a strategy session like that's gonna work for everyone, which is it's really good that they're very also in again in Melaleuca, like they want to do it again. And then it's hard because sometimes even though your family gonna turn you down, like I know probably you experienced that one. Even my mom told me, stop doing Melaleuca. Focus on caregiver, save money, and go to the Philippines again. Seriously. But good thing I'm a hard-headed person. So I continue doing Melaleuca. And then, I love that one. Because, you know, one thing is, this person is supposed not to be here.
Because on the pandemic, I'm on depression. I really, I really want to end my life on that time. Because I had a lot of debts and some people abused me here. And then Melaleuca, if you're gonna tell me how Melaleuca changed my life, no. It gave me a second life. Yeah. I can imagine how Melaleuca turned my life. Like, before I was a caregiver, it's like, it's so hard. You're gonna be, you need to work real hard, and then it's not enough. But here in Melaleuca, I love what I'm doing because you're just gonna help people to change their lifestyle and help them to reach their goals. And then the more you will help them, the more you will be blessed. Woo! Yes. Yes, the more you will earn. And that's the good thing also. And I'm really thankful for my business partner here, every one of you. Because one thing I want here in Melaleuca, you're not only building a business, you're building also a relationship to your customer. Because now, before they are a stranger, now they are my extended family. And I really love that. And what I want, for me, success in Melaleuca is not about earning your checks or something. About helping people change their lives. Like Lovely and other teams, other personals that I will not forget them, that they told me that thank you for introducing me to Melaleuca. It really changed my life. Those things are priceless. And that's what I love, doing the Melaleuca things. And I hope you two help them. Like, always think that you want to help them, not only because of the commission, but you want to help them because you want them to change their lives. And that's the most important thing for me. Yeah. Yan. So, yan po yung nangyari sa Advance sa Chicago. Yan. So, salamat. So, ayun po, no? I hope na marami kayo natutunan doon, and that's my life. Hindi pa yung kumpleto, pero 5 minutes lang kasi yon, which is nag-exceed pa nga ako ng 7 minutes, which is marami pang kwento. Huwag kayo mag-alala pag nagkita-kita tayo sa convention, which is maririnig nyo yung talagang lahat ng kwento ng buhay po namin. And maraming salamat po again. This is Dennis Jacinto. If ever na free kayo, sa accountability call natin sa 10:30 p.m. Central Time, 11:30 p.m. Eastern Time, 10 p.m. Mountain Time, 9:30 p.m. Pacific Time. Inaanyayahan po namin kayo kasi maririnig niyo pa po yung ibang kwento na napakaganda rin po. Okay? So maraming salamat po uli. So doon po tayo nagtatapos. I hope na marami kayong natutunan, and I love you all, mga kapatid. And yun, mahal ko kayo. Yun lang po.